Saan ito? Hotel para sa magkasintahan. Bitiwan mo ako. Sino bang mayamang babae ang ganyan kabastos? Gising ka na. Mahal na hari, dinala ko na po. Ito si Ginong Yuen. Espesyal na pinili para sa inyo. Malinis ang pinagmulan. At beren pa. Umalis ka na. Huwag kang matakot. Napilitan din ako ng aking ama. Kung hindi ka mapapadanak ng dugo ngayong gabi, bubulyawan na naman ako bukas ng aking ama. Danak ng dugo? Mali ka ate, lalaki ako. Huwag kang kabahan, normal lang yan. Magiging malambot ako. Anong klaseng mundo ito? Huwag mo akong hawakan. Umalis ka. Ikaw, sinaktan mo ako. Ano ba yon? Gusto mo akong matulog? Umila ka. Alamin mo muna kung sino ako. Akala mo ba basta-basta lang akong lalaki? System ng matapang na palamunin na activate. Napansin ang mahas na ugali ng host. Tumutol sa palihim na patakaran, ipinatanggol ang dangal ng lalaki. Napakababa ng kalidad. Gantimpala, bagong manlalaro package. Kasanayang malakas na binti ng Diyos. Unggol ng leon. Bersyon na mababang boses ng lalaki. Walang hiya. Naglakas loob kang saktan ang mahal na hari. Sino ang tinatakot mo sa kutsilyong yan? Naniniwala ka ba? Nakain gawin ng lalaking ito ang lahat ng babaeng tigre? Na maging Hello Kitty? Ang tapang ng lalaking ito, hindi tulad ng mga nasa palasyo. Na puro pampaganda lang ang alam. Tigil, umalis kayong lahat. Pero mahal na hari, umalis na ako ang nagsabi. Ito ay aming laro. Yung nakadilaw, bigyan mo ako ng pagkain, may karne. Malalaki. At ang tigas ng kama na ito. Bukas, palitan mo ng sili. Mahal na amo, malaking problema ang ginawa mo ngayon. Hindi ka papayagan ni mahal na ina. Kahit na sinabi mo sa labas, na ikaw ang punong eunuko, pinagdududahan niyang hindi ka kastrado. Bukas, magpapadala siya ng tagasuri. Surian, hayaan mo siyang magsuri. Ganito kalaki ako. Baka matakot sila. Pagkakamali itong pwedeng ikapugot ng ulo. Kapag nalaman na tunay kang lalaki, hindi lang ikaw ang mamamatay, pati ang hari ay maalis sa trono. Alam ko. Pero ang solusyon, maghanda ng salapi. Tagapamahalalin, utos ni Taijon, suriing mabuti. Walang dapat maiwan, kahit isang buhok. Hubarin mo ang pantalon mo. Si matandang Wang, di ba? Narinig kong may magandang anak kang babae sa bahay. May utang na 3,000 tile sa arko. Ikaw, paano mo nalaman? Ito, 5,000 tile. Basta't maging mapagbigay ka lang, matanda. Sa'yo na ang perang ito. Ngunit si Taijon. Matanda, may mga bagay na kapag nakita mo, magkakasugat-sugat ang mata mo. Kaysa makakita ng hindi dapat makita, mas mabuting kunin ang pera at magsaya. Masama ang ugali ko. Ngunit mapagbigay ako sa mga kasama ko. Napakagalante ni tagapamahalalin, ako'y magulat na kay Taijon. Napakalinis ni tagapamahalalin, mas makinis pa sa itlog na hinubaran ng bala. Mas makinang pa. Matalino. Ginamit ng host ang pera para sirain ang matuwid na babaeng opisyal. Mababa ang kalidad. Gantimpala, roving cloud hand, kasanayan ng banal na magnanakaw. Muling hinahabol ni Kanselor Ho ang pondong pangsakuna, ngunit walang laman ang kaba ng bayan. Saan ako kukuha ng pera? Ito ba'y purong ginto? Magkano kaya ang mabebenta nito? Iyon ang pambansang selyo, hindi pwedeng ibenta. Kung itatago, hindi naman ito mag-aanak. Walang pera, di ba? Kung walang pera, magnakaw ka. Ang mga babaeng opisyal ay punong-puno ng yaman. Lalo na yung Kanselor Ho. Iyon ay makapangyarihang ministro, hindi ako makapangahas. Ikaw hindi makapangahas, ako kaya. Ako'y isang hampas-lupa. Sino ang aking katatakutan? Ay naku, aking ninuno. Isara mo ang iyong league, ito'y maghapon. Nakalantad ang balat, hindi angkop. Kung makikita ng mga babaeng opisyal, ilulubog ka sa kulungan ng baboy. Ilulubog sa kulungan ng baboy. Mainit ako. Ang pangit ng disenyo ng damit na ito. Nakakasugat ng mata. Ay naku, tingnan nyo. Ang ganda ng paru-parong iyon. Puro bakla. Iyon ang ilang mga konsorte ng emperador. Emperador, narinig kong kagabi, iyong bagong dating nakaakit-akit. Sinuntok ka. Talagang lumalaban na. Kapag hindi pinapalo ang lalaki, aakyat sa bubungan. Dalhin nyo rito, ang taong nagngangalang Linan. Ako mismo ang magtuturo sa kanya. Ito ba ang maalamat na Taijon? Mukhang kakaiba. Ang kapal ng mukha. Nakita mo si Taijon, bakit hindi ka lumuhod? Lulugod ako sa langit, lupa at magulang. Hindi ako lulugod sa bakla. Ikaw, sinong tinatawag mong bakla? Ikaw, walang pinag-aralang lalaking gubat. Lolo, ang pulbos mo galing ba yan sa sako ng harina?
Huwag kang magsalita ng may palabas na laway, nagkakapulbos. Sa edad mong iyan, nakikipag-agawan ka pa para sa atensyon at nakikialam pa sa pamamahala. Hindi ka ba napapagod? Huwag kang magmalaki, mga tao. Sampalin ang taong ito. Sirain ang kanyang bibig. Ganito lang. May iba pa bang malakas? Ikaw, marunong kang martial arts, emperador? Pinapanood mo lang itong maliit na kaibigan na inaapi ang iyong ama? Ama, si Linan ay tao ko. Sa tingin ko, ayos naman siya. Narinig mo? Sinasanggalang ako ng asawa ko at ang walang kwenta. Maghugas ka na at matulog. Nakakainis. Binabati kita, host, sa matapang na babaeng espiya. Saan galing ang baliw na babaeng ito? Inaalis ko ang masama. Ikaw, masamang lalaki. Niloloko mo ang Emperatrice. Lahat ay nandidiri sa'yo. Huling yugto na ng cancer ng feminismo. Sino ang niloko ko? Tignan ang aking lihim na sandata. Maliit na trick lang. Tignan mo ito. Super walang katulad na apog na pulbos. Ang mga mata ko. Tuso, walang hiya, bastos. Walang kadraya sa digmaan, naiintindihan mo. At ikaw pa ang unang espadahan sa mundo. Sa tingin ko, ikaw ang unang anak. Ikaw, umakas sa akin. Marunong ka lalaki, ay hindi ka patatawakan ako. Hindi ka rapat dapat. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo. Kung ano ang bigat ng isang lalaki. Maganda ka. Nakakapanghinayang napatayin ka. Ganito na lang, maglingkod ka sa akin bilang tagahugas ng paa at palalayasin kita. Mas mabuti pang mamatay kaysa mapahiya. Kung hindi ka sasang-ayon, isusukso ko ang medyas na ito sa iyong bibig. Pagkatapos ay ibibitin kita sa pintuan ng lungsod at isusulat. Unang babaeng espadahan, naghahanap ng asawa. Sasang-ayon ako. Sasang-ayon ako. Nakakakatakot ang mga lalaki. Ang host, sa pamamagitan ng walang hiya na paan, ay nasakop ang mapagmataas na babaeng mamamatay tao. Napakasensitibo ng kalidad. Gantimpala, kontrata ng katapatan. Mahal na hari, ang Linan ay isang tagapaglingkod lamang sa loob ng palasyo. Ngunit naglakas loob siyang magbigay ng upuan sa korte. Ito ay talagang nagambala ang kaayusan. Pakiusap, mahal na hari. Palayasin siya sa bulwagan. Patayin ng mga pamalo. Sumasang-ayon ako. Ito, Mahal kita. Mahal kita. Sama-sama ba kayong nagkakaroon ng menopause? Ano ang sinabi mo? Sabi ko, kayong mga matatandang babae, hindi gumagawa ng tamang trabaho. Araw-araw ako ang tinitingnan. Bakit? May gusto ba kayo sa akin? Huwag kang magmalaki. Ako ang punong ministro, matanda na sa 2 dinastiya. Matanda na sa 2 dinastya. Hindi naman iyon nakakamangha. Narinig ko na si punong ministro Huo ay mayroong 18 lalaking alaga sa bahay. Kagabi, nag-away pa sila dahil sa selos. Ikaw, paano mo nalaman? Ang East Bureau ay gumagawa ng trabaho. Walang butas na hindi namin mapapasok. Narito ang talaan ng lahat ng inyong mga kalokohan. Lahat ng inyong mga eskandalo. General Zhao. Gustong-gusto mo ang kulay rosas na panloob, di ba? Chancellor Guan. Ikaw naman, tumitingin ka sa pagligo ng kapitbahay, di ba? Makinig kayong lahat. Ako ay tao ng Emperatrice at ninuno ninyong lahat. Kung ayaw ninyong mapahiya, manahimik kayo. Sinong mga api sa aking asawa sa Emperatrice? Ipapakalat ko ang mga balitang ito sa buong lungsod. Sa ngayon, pinalalampas kita. Tapos na ang pulong. ang ganda, ang sarap sa pakiramdam. Ikaw ba si Yunochlin? Balita ko, paborito ka na ng Emperatrice. Kahit kami, kailangang magbigay sa'yo. Anong pampaganda mo? Bakit ang tigas ng balat mo? Hindi tulad namin. Araw-araw gatas ang gamit. Magsalita ka ng maayos, huwag kang magpa-cute. Isang di kumpleto. Makikipantay ka sa amin? Kami ay mga may titulong konsorte. Magkakaanak kami sa Emperatrice. Magkakaanak? Kayo? Di nga kayo pinapansin ng Emperatrice, di ba niyo alam? Sisters, suntukin natin siya. Punitin natin ang bibig niya. Umalis ka. Ikaw rin, umalis. Dapat lalaki ang itsura ng lalaki. Nagpapaganda. Nagsiselos. Nakakahiya. Di ba ganito dapat ang lalaki? Mali. Dapat matatag ang lalaki, protektor ng babae. Ang mga katulad ninyo, alaga lamang. Sa susunod, tawagin niyo akong kuyan. Kung hindi, bubog sa'yo. Kuyaan. Ang tapang, ang galing. Umalis ka. Host sa katutubong taga-ibang mundo. Lin-An, ayaw na naman maglabas ng pondo ni Chancellor Hu. Sabi niya, walang pera ang kaban. Mayaman ang pamilya niya. Ibig mong sabihin, kaming ang ari-arian. Pero kung walang kasalanan, paano? Kung gusto mong parusahan, laging may dahilan. At saka, ako bilang malaking siya ng Emperatrice. Kailangan ko ba ng dahilan para kakamin? Sinong ayaw ko, yun ang kakakamin. Sino ang unahin? Simulan natin sa kapatid ng ina ng Emperatrice, ang tinatawag na Diyosa ng yaman na si Yuan Bao. Kamag-anak yan ng Emperatrice. Kamag-anak ng Emperatrice ang gusto kong kamkamin. Sabihin mo kay Ximen Fixu. Dali ng mga tao ng East Depot, sumama kayo sa akin. CJ.
Ang kapal ng mukha. Sino ang may lakas ng loob na maggulo sa mansyon ng tiyuhin ng bansa? Lolo mo ako. Linan, putang inang bakla ka. Sasabihin ko kay Kuya Huang Tai. Ang pangit-pangit mo, natakot ako. Magbayad ka, bayad sa emosyonal na pinsala. Tingin ka sa akin ng diretsyo. Babae kang manyak ka. Gusto mo ba ang ganda ko? Magbayad ka, bayad sa pinsala sa reputasyon. Sugurin nyo, bugbugin ang hayop na to. Sino ang may lakas ng loob gumalaw? Nakakahiya naman. Pasok kayo. Ang mga lalaki, gawing alila. Ang mga babae, palayasin. Kunin lahat ng mahalaga, pati mga tilas sa sahig, tanggalin. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ate at ditse. Naway kahabagan ang 9,000 years. Handang mag-abuloy. Sana noon pa sinabi. Pero masama ang loob ko ngayon. Ayaw ko ng lahat. Maglaro tayo. Maghahagis ako ng balaraw. Sino matatamaan? Siya ang kukonfiskahan. Ang hindi matatamaan. Magbabayad ng kalahati ng ari-arian para makaalis. Ano, nakaka-excite ba? Ito, pagpatay ito ng ngalang awa. Nadulas ang kamay. Mukhang ito na ang kapalaran. Mula sa iyo na magsisimula. Magbabayad ako. Huli na. Hatakin, konfiskahin. Magbibigay ako ng 200,000 tile. Huwag mo akong tamaan. Yan ang tamang sagot. Babae ang kumikita, lalaki ang gumagastos. Natural lang yan. General Zhao, narinig ang kalupitan ni Linan. Bumalik kasama ang hukbo para maningil kay Linan. Baklang asong Linan, lumabas ka at mamatay. May lakas ng loob mong apihin ang tiyuhin ng bansa, maningil sa mga opisyal. Ngayon, ako ang maghuhusga para sa langit. Tita Zhao, malakas ang boses mo ah. Kumain ka ba ng bawang? Narinig ko, 30 anyos ka na, hindi pa nag-asawa. Dahil ba sa napakalakas mo, natatakot ang mga lalaki? Katarantaduhan. Hinahamak ko ang mga lalaki. Mga lalaki, iyak-iyak lang. Mahina pa at makulit. Ganon ba? Sige, sasabak ka ba sa pustahan sa akin? Anong pustahan? Pipusta ko na mapapaiyak kita at magmamakaawa sa akin sa loob ng isang sandali ng insenso. Katawa-tawa. Ang dugo ko ay dumadaloy, hindi ang luha ko. Pakawalan ng aso. Ang galing mo, ete. Patayin mo ako, ete. Gusto kitang pagbuntisan, ate. Ano itong salamang ka? Umalis kayo. Huwag kayong lumapit. Masarap ba, Tita Zhao? Ito ay espesyal na ginawa para sa'yo. Ang dakilang pormasyon ng sandaang lalaki. Kadiri, sobrang kadiri. Linan, hindi ka tao. Hindi pa tapos yan. Heto pa, isang finishing move. Sa totoo lang. Ang cute mo kapag galit. Host, niloko at winasak ang espiritu ng Iron Lady General. Ang galing, lampas sa langit. Gantimpala, isang military seal. Yung maliit na yun, sinamsam ang aking kapatid na babae. Pinaiyak pa si General Zhao. Hindi pwedeng mabuhay yung taong yan. Tajun, pinoprotektahan siya ngayon ng Emperatrice. At yung mga baliw na aso sa East Biriao, mahirap lapitan. Hindi pwede ang dahas. Gamitin natin ang lambing. Ang Crown Princess ng Jin ay paparating na sa kabisera. Balita ko, mahilig siya sa lalaki. Lalo na yung matapang at may ugali. Ayos. Gawin natin si Linan ang ipapakasal. Ibigay natin sa Crown Princess ng Jin. Pero siya ay isang eunuko. Kapag peke ay naging totoo, madaling lokohin ang mga Jin. Basta mailabas lang siya sa palasyo, hindi na tayo ang bahala sa kanyang buhay. Ako na ang bahala, Taijun. Ang emisaryo ng Jin ay nagpapakumbaba sa dakilang Emperatrice ng Qin. Tumayo! Ang aking Crown Princess ay nakarinig na may isang pambihirang lalaki sa Qin na nagngangalang Linan. Dito kami para humingi ng kamay niya. Handa kami mag-alay ng 16 na prepektura na yan yung bilang dote. Ano? 16 na prepektura para sa isang eunuko. Ako na lang. Mahal na hari, ito ay napakalaking biyaya. Bagamat si Linan ay isang lingkod, ay isang karangalan para sa kanyang makatulong sa bansa. Paki-aprubahan po. Gusto niyo akong ipagbili? Tinanong niyo ba ako? Ano? Ayaw mo pa? Ang aking Crown Princess ay perlas ng kapatagan. Malakas at malusong. Hayang buhatin ang isang baka ng isang kamay. Bumubuhat ng baka. Ako kaya ang gusto niyang buhatin. Sabihin mo sa babaeng bumabayo ng baka, kung gusto niya akong pakasalan, sige. Dalhin niya ang dote niya at magpakasal siya dito. Bilang ika-108 asawa ko. At pumila siya. Ikaw, nang insulto ka sa Crown Princess. Umalis ka. Kung magsasalita ka pa, ipagbibili kita sa bahay aliwan. Linan, gusto mo ba magsimula ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa? Digmaan? Sige, laban. Hindi pa ako nakakalaban ng babaeng dayuhan. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang mamumuno kasama kayong mga matatandang babae. Pupunta tayo sa harap ng labanan. Hinanatin kung sinong masita ng walbayan. Barbaro, bastos. Ito ba ang pagtanggap ng Qin sa mga bisita? Ang huko ng aking Crown Princess ay nasa labas ng lusod. Sino ang naglakas loob na manuntok sa akin? Gagantihan ko kayo. Gagawin kong mga puta ang lahat ng lalaki ng Qin para sa hukbo. Utangin ang bating na ito. Nawawala na ba ang isip mo? Kinuyog mo ang sugo ng Jin.
Pinutol mo ang kapalaran ng Kin. Hari, patayin mo si Linan. Ipadala ang ulo sa kampo ng Jin para humingi ng tawad. Tumahimik kayo. Nakakairita. Huhong, wala ka bang hiya? Inaapi ka na, tapos. Gusto mo pang ibigay ang asawa mo para lang mapatawad sila? Saan napunta ang mga aral na binasa mo? Sa lupa. Ikaw. Bastos ka. Para sa kapakanan ng lahat ito. Kapakanan ng lahat? Ang kapakanan mo ay sumipsip ng puwet. Kung ganyan ka kasigasig magsakripisyo, bakit hindi mo ibigay ang 18 mong lalaki sa kama? Sabi nila puro makinis at bata. Magugustuhan ng prinsesa ng Jin. Ikaw ang magbigay. Ikaw. Hari, tingnan mo ang paborito mong alipin. Malapit nang masira ang bansa. Nandito pa rin siya nagwawala. Mga gwardya, gapusin ang putang inang ito para sa akin. Ama ng hari, si Linan ay. Walang kwenta. Pa sa dating hari, lilinisin ko ito. Sino ang maglakas loob gumalaw? Matanda, gusto mo akong gapusin. Sige, lalabas ako ng palasyo at isasama ang mga taga Jin. Una kong papuntahin sa palasyo mo. Para matikman mo ang mga babae ng Jin. Ikaw, hindi mo magagawa. Bakit hindi? Isa lang akong bating. Wala akong pakialam kung mamatay tayong lahat. Pero bago ako mamatay, babakbakin ko muna ang balat mo. Binuksan ng host ang baliw na asumod. Nag-iisa, pinigilan ang buong korte sa pagsigaw. Sobrang babaw. Gantimpala, grupo ng katangahan sa kalaban. Mabuti, napakabuti. Mga lalaki ng Kin, puro kayo siga. Kung ayaw ninyong magbigay, hintayin ninyong masira ang lungsod bukas. Sabi ng prinsesa namin, kapag nasira ang lungsod, walang may iwan. Wala na. Kulang sa 3,000 ang mga gwardiya sa lungsod. 50,000 ang sundalo ng Jin. Paano natin lalabanan? Dahil kay Linan. Dahil sa putanginang bating na ito. Anong iyakan? Hindi pa namamatay. Isa kang walang kwentang tao na puro salita. Alam mo ba ang digmaan? Dugo at patay. Hindi ko alam. Tita Zhao, kung alam mo, ikaw ang lumaban. May hukbo ka. Lumaban ka sa mga taga Jin. Wala namang silbi ang pag-iyak dito. Mas marami sila, mas malakas. Malaki ang agwat. Mahina ka talaga, huwag kang magdahilan. Dahil kayong lahat ay takot na lumaban. Ako na ang lalaban sa Jera na ito. Ikaw, isang babaeng tagapaglingkod na magdadala ng mga sundalo. Nakakatawa. Lalabanan lang namin ang mga sundalong Jin na ito. Gusto ko ang tigres na hawak mo, na makakapag-utos sa lahat ng sundalo sa buong bansa. At hindi lang yan. Sa tuwing makikita niyo ako, kayong mga babaeng opisyal. Kailangan niyo magyuko at tawagin akong 9,000 years old. Paano kung matalo ka? Kung matalo ako, hindi na kailangan gumawa pa kayo. Ako mismo ang maghubad at magbiligti sa tarangkahan ng lungsod. Para maging libangan ng mga Jin. Linan, hindi pwede. Mahiya, mga babae, huwag kailang. Ano na kayo sa malaking magawa ng trabaho? Sige, tatayaan kita. Gusto kong makita. Ano ang gagawin mo para sa 5,000 mabigyan ng mga lima? Ibigay mo ang military seal. Ito ang Beijing Defense Order. 3,000 lang ang mga matanda. Mahina, may sakit at may kapansanan. Kunin mo at mamatay ka na. 3,000. Sapat na yan. Commander-in-Chief Lin, ito na ang iyong mga sundalo. Huwag nang magsalita ng kaglalaban. Sa tingin ko, hiya pa silang pumatay ng manok. Talagang ang basura. Sumuko ka na ngayon, may panahon pa. Sino ang nagsabing gagamitin ko sila sa labanan? Nandito ang aking pangunahing baraha. Mga bata, lumabas kayo at magpakilala. Naku, sino ang binatang yon? Ang ganda ng puwit. Ay, puso ko, parang lalabas na. Linan, nababaliw ka na ba? Pinapalaban mo ang isang grupo ng mga lalaking. Nagpakilala ng nagsasabanan. Mababaw. Ito ay tinatawag na espesyal na taktika. Pakinggan niyo lahat. Sa mga pagkinapain ng mga sundalo kasi sa araw na marami. Paano kayo? Namimigay ng mga babae sa bahay, pero hindi na gawin niyo bukas sa pagdating ng lungsod. Kung sino man ang magpalpak, ipapadala ko siya kay Imperial Grand Consort bilang personal na babaeng tagapaglingkod. Wag naman, gagalingan namin ang pagpapasetsi. Semen, Narito. ang sayaw sa iye na ibinigay sa'yo, na-practice na ba ang mga galaw? Na-practice na. Pero Commander, ako ay isang mandirigmang espadahan. Bakit ako ang magiging lead dancer? Dahil ikaw ang center. Basta't magaling kang sumayaw. Mananalo na tayo ng kalahati sa labanan ito. Nababaliw na ang mundo. Mga asong kinsapader, makinig kayo. Kung yung binatang si Linan ay hindi pa lalabas, ako, ang Grand Princess, ay papatayin ang buong lungsod. Pagkatapos, ang mga lalaki ay gagawing prostituta sa hukbo at ang mga babae ay papatayin lahat. Ang lakas ng pagpatay na pakiramdam. Ang kanyang martial arts ay hindi masukat ang lalim. Hoy! Yung gorilya sa ibaba. Tanghali na ba? Anong ingay yan? Sino ang unggoy? Ako ang pinakamaganda sa Jin. Wala ka bang salamin? Wala ka bang ihi? Mukha kang iligal na gusali, tapos pinakamaganda. Siguro pinakahayop ka. Naiinis ako. Sugod. Sugurin niyo. Hulihin niyo yung matalasang dila. Buhay dapat. Upuan ko siya hanggang mamatay. Lin-An, Anong gagawin natin? sinusugod nila tayo. Huwag kang matakot. Nagsisimula pa lang ang palabas. Musika, tugtog. Mga kababaihan ng Jin, nalulungkot ba kayo sa digmaan? Naubusan ba ng laman?
Giniginaw. Hindi 900 at 900, hindi 800 at 88. Ibaba lang ang armas, dalhin niyo ang mga lalaking ito. Tingnan niyo ako. Ang gaganda ng mga babae ng Jin. Gusto kong madaig ng ate. Naku, ano yon? Abs. Ang lamig ng lead dancer, ang forma. Gusto ko. Anong buhay? Kukuha ako ng lalaki para mag-anak. Anong ginagawa nyo? Salamangkayan. Sugod. Sinong urong, pugutan? Nagpanik ang unggoy. Walang tumitingin sa'yo. Nakakatakot ang itsura mo. Ang mga lalaki ng Kin. Hindi ganun kalakas ang sikmura. Linan, durugin kita. Hala, ipilitin niyang pasukin. Hindi kakayanin ng pinto ang kalabaw niya. One-on-one. Yan ang gusto ko. Mime team ng East Bureau sa bilang 3, 2, 1. Pasabog. Anong klaseng salamangka to? Ito ay sagisag ng mga ninuno ng Kin. Kidlat mula sa langit. Para sa mga pangit. Mukhang ayaw din ng langit sa itsura mo. Mga kasama, sabay-sabay, pangit, umuwi ale. Pangit, umuwi KA. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti. Ingat sa pag-uwi. Maglagay ka ng face mask, baka may pag-asa pa. Hoy, yung matandang sao. Saan ka pupunta? Luluwag na ang sinturon. Uwi para ayusin. Linan, huwag kang magmalaki. Ayusin ko ang mga sundalo. Ayusin. Talunan ka. Nasaan ang kumansil? Ibigay mo. Ito'y mahalagang simbolo ng Estado. Hindi ko magbibigay sa isang taong tulad mo na mandaraya. Mababang uri, panalo ay panalo, talo ay talo na lang. Huwag magdahilan, tumigil ka, tanggapin ang pagkatalo, nasaan ang kumansil. Ibigay mo. Ayaw mo ng respeto, ganun ba? Maniwala ka ba, papasayawin ko sila sa paligid mo ngayon. Para makita ng buong lungsod si General Zhao. Paano siya inaaliw ng hindi niya gusto? Ikaw, walang hiya ka. Ibigay mo o hindi? Kung hindi, huwagdan ko ang baluti mo ngayon. Heto, bilhan mo ng kabaong. Salamat, Apo. Tapos na ang usapin kay Lola Zhao, ngayon naman ang turn. Nang matandang bruhang naihi sa takot, Hu Chengxiang, huwag kang manginig. Amoy ihi mo, umaabot hanggang 10 kilometro. Ano ang gusto mong gawin? Ano pa, bisitahin ang bahay mo. Linan, meron akong immunity medal, 3 dinastya na akong ministro. Hindi mo pwedeng i-raid ang bahay ko, Your Majesty. Kontrolin mo itong baliw na aso. Ako. Sa tingin ko, tama si Linan. Tama. Anong pakikipag-usap pa sa matandang ito, mga kapatid? Sugod, tandaan ang aking patakaran. Kahit pugad ng langgam, dapat banlawan ng mainit na tubig. Baklasin ang mga tile, baka may nakatagong pera. Lalaki iwan, babae palayasin. Ang galing maglaro nitong matanda. Ito ba ang bahay ng punong ministro o ang patotindahan? Yun ay ang aking ampon. Ampon. Nakasuot ng ganyan. Saan ka kapag ikaw ang iyong anak? Supervisor, puno ng ginto ang cellar at marami pang kakaibang gamot. Malakas na Viagra. Puhong. Matanda ka na, hindi ka ba natatakot mamatay sa kama? Isulat lahat, si Hu Chengxiang ay nakikipagsabuatan sa away, nagpapakalat ng kalaswaan. Nagnakaw sa treasury, guilty sa lahat ng kaso. Nagsisinungaling ka. Nasaan ang ebidensya ng pagsabuatan sa kaaway? Ebidensya, ito na, tingnan natin kung paano ka mamamatay ngayon, basahin mo. Basahin ng malakas para marinig ng emperor. Ito, hindi ito sulat ko, ito ay fake, Linan. Walang hiya ka, ang sulat ay sariwa pa. Sinasabi kong sayo nga. Tumigil. Baklang aso, peke ang ebidensya mo. Pinagbintangan mo ang tapat na ministro. Matagal na kitang ayaw ngayon. Ang katapusan mo na. Imperial Father, pag-usapan natin ito. Tumahimik ka, walang kwenta. Sinasakal ka ng isang lalaki. Wala ka bang paki sa dignidad ng pamilyang Maharlika? Nandito na ang matandang yan. Tamang-tama, di na ako pupunta. Sulit sana. Patayin niyo siya. Durugin niyo ng patalin. Sino nang may lakas ng loob gumalaw? Nandito ang teacher tali. Ang tali na ito ay kumakatawan sa hari. Kung may mga hasman hawakan ako, ang 3,000 sundalo sa labas ng kabisera. Ay sasalakay sa palasyo at gagawin kayong lahat na lamang. Ikaw, naghihimagsik ka. Ano naman kung maghimagsik? Matanda, naniniwala ka ba? Naipapahubad ko ngayon din ang balat mo. Para malaman kung lalaki ka nga o babae. Ang dumi mo. Galing ka ba sa tapayan ng harina? Huwag kang lalapit. Matanda, ang ninakaw na pera ni Chancellor Hu. Kalahati ay napunta sa'yo, di ba? At ang mga binabayaran mong binata, galing din sa kanya. Paano mo nalaman? Walang nakakalihim sa East Bureau. Paano kung malaman ng lahat?
na ang iginagalang na Imperial Lord ay umiinom ng lakas ng mga batang lalaki. Para mali ba? Ano pa rin mo sasabihin ng tao? Ano ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Hustisya. Si Chancellor Hu ay nagnakaw at tumanggap ng suhol. May matibay na ebidensya. At ang mabait na Imperial Lord ay mag-uutos na konfiskahin ang ari-arian nito, di ba, Lord? Tama, si Huhong ay napakasama. Ako, wala na akong pakialam. Lord, huwag niyo akong pabayaan. Ginawa ko ito para sa inyo. Umalis ka. Di kita kilala. Ang ganda ng pagmamahala ng amo at alila. Dalhin si Chancellor Hu sa kulungan. Tandaan, huwag niyo siyang patayin. Ibakin ko siya para paglawan ng dahan-dahan. Bitawan niyo ako. Mga alipin. Bitawan niyo ako. Matanda, huwag kang magmadali. Ikaw ang susunod. Ikaw, Lin An, ang lupit mo ngayon. Nagkasakit ang Imperial Father pag-uwi. Nagkasakit. Natakot lang yun. Ganyan ang mga matandang mapaglinlang. Kailangan disipinahin ng gusto. Pero may ipinadala ang Imperial Father kanina. Sabi niya, dahil naayos na ang hindi pagkakaunawaan, maghahanda ng piging bukas ng gabi. Sa Imperial Garden para ipagdiwang ang tagumpay mo at humingi ng tawad. Humingi ng tawad. Parang manok na binibisita ng soro. Di tayo pupunta. Pupunta. Bakit hindi? Tanga ang di kakain ng libreng pagkain. At kung di ako pupunta, paano ko malalaman kung anong masamang balak? Ang iniisip ng matandang yon? Pero paano kung may ambush? Ano na kinatatakutan mo? Ang asawa mo, ako lang ba yan? Marshal Lin, dumating ka na. Maupo ka. Lolo, ano na hapunan natin? Kung wala kang beer spow o abalon, ibabagsak ko tong mesa. Siyempre, masarap na pagkain at alak. Hoy, magdala ng alak. Babala, ang alak ay may malakas na pampagana. Spring Night Powder. Kapag ininom, magkakagusto ka agad, kahit sa baboy ay lalapitan mo. Ang tindi naman. Gusto mo ba akong mapahiya sa harap ng lahat tapos? Bigyan sa ng kasuhan sa tayo, papatayin ako. Marshal, bakit hindi ka umiinom? Hindi mo ba binibigyan ng respeto ang ina ng bansa? Siyempre, bibigyan kita ng respeto. Pero ang pag-inom muna ng matanda ay tradisyon. Ang matanda ang dapat unang uminom, yon ang patakaran. Hindi ako inom. Mabilis na kikilos ang gamot. Magsaya ka na lang. Sino nakapagayas masakay sa umusasyon? Tao man o multo kung makakaabala sa siesta ko. Babasagin ko ang mga binti niya. Ay, ito pala ang kabisera. Bakit amoy pampaganda? Kapatid kong Emperatrice. Dumating na ang ate mo. Bakit hindi ka pa bumaba para salubungin ako? Siya ang prinsesa ng Siliang. Yung mamamatay tao na walang pakiramdam, dumating na. Ate, bakit ka nandito? Sino ba ito? Alam mo ba ang mga katakan dito? Dito ba pwedeng sumakay ng kabayo? Hayop ka ba? Siya ba yun? Yung sinasabing 9,000 years old. Medyo maganda naman. Kahit na siya isang bating, hindi ako maselan. Hoy, gapusin niyo siya. Dalhin niyo sa aking palasyo at linisin. Susubukan ko siya mamayang gabi. Susubukan. Akala mo ba nasa palengke ka, bumibili ng baboy? Sa paningin ko, ang mga lalaki, mas mababa pa sa baboy. Kung magkakagusto ako sa iyo, swerte ng mga ninuno mo. Sa tingin ko, sumabog na ang puntod ng mga ninuno mo. Ang kabisera, pag-ari ng mga gusto mo akong matulugan. Tignan mo muna ang sarili mo sa iyo. Mukha kang prutas, gusto mo ka ng bata. Sine, sabi ko, bumili ako. Ang galing. Mas magaling ka sa mga lalaking duwag. Linan, nagbago na ang isip ko. Hindi kita matutulugan. Gagawin kitang lampara mula sa balat mo at isasabit ko sa tabi ng kama ko. Sa mga tirador mo lang. Makakaharang ka ba sa mga kabalyero ng Siliang? Maniwala ka ba, kapag nag-utos ako, mamayang gabi, dudugin ko ang palasyo. Lin An, huwag kang makipag-away ng harapan. 30,000 sundalo ng Siliang ang nasa hangganan. Kung may mangyari sa kanya, ikaw ang lihin. Tinatakot mo ako. Takot lang ba yan? Ikin Cheng, di ba? Sa pagpasok mo sa kabisera, dala mo ang 5,000 piling sundalo, di ba? Tama. Sapat na yon para libayin ang is-factory mo. Pero alam mo ba, kanina lang. Sinulog ng tatay ko ang mga supply ng pagkain ng 5,000 mong piling sundalo. At naglagay pa ng 500 libra ng buto ng bataw sa balon ng tubig. Ikaw, walang hiya ka. Sa labanan ng 2 hukbo. Paano ka gagamit ng ganitong hamak na paraan? Inampas mo ako. Maghanap ng kabagitan sa isang bastos. Nagpapaliw ka ba? Bakit ako mahal ay niya Ako nga ay walang hiya, ako nga ay hamak. Anong magagawa mo? Iyon ay dahil maaga namatay ang tatay mo. Ngayon, ako na ang hahalili sa tatay mo para turuan ka. Kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod sa asawa. Mga tauhan, ihanda ang espesyal na tanghalian para sa hari ng Siliang. Dahil nasunog ang mga supply, pakainin sila ng gintong sabaw. Mabuti, napakalupit. Linan, sa pangangaso pagkatapos ng 3 araw, gagawin kong pusta ang buhay ko. Kapag natalo ka, pupugutan kita ng ari sa harap ng lahat. Linan, sa pangangaso ngayon, ang makakahuli ng pinakamanaming mabangis na hayop ang mananalo. Ang mananalo ay dapat lumuhod sa harap ng kalaban at tumahol ng 3 beses na parang aso, at putulin ang sariling braso. Lagi ang pusta. Sige, pero walang kwenta ang mabangis na hayop. Manghuli tayo ng mas bago. Ano ang gusto mong hulihin? Tao. Sa kagubatang ito, naglagay ako ng 100 espiya ng silangang tanggapan. Maglagay ka ng 100 babaeng sundalo ng Siliang. Ang makakahuli ng pinakamaraming bihan. Ang mananalo. Yemi, bawat isa sa aking mga babaeng sundalo ay katumbas ng 10. Tiyak na matatalo ka. Lin An, hindi ka ba papasok para mag-utos? Si Men, dalhin mo rito ang malamig na pakwan. Utos-utos pa. Sa pagharap sa babaeng ito na. Laman ng utak ay mga kalamnan, hindi kailangan ng labanan. Ay, ang init. May babaeng tutulong ba sa pagpunas ng aking pawis? Lahat ng gintong ito ay sa kanya. Wow, guwapo, inihaw na karn, ginto.
Halika. Reynaye, mukhang mas gusto ng mga sundalo mong sumama sa akin. Halika. Tumahol ka ng 3 beses. Linan, gumamit ka ng pantalangkas na lalaki. Hindi patas ang panalo mo. Hindi ako naniwala. Hindi naniniwala. Ako ang espesyalista sa mga hindi naniniwala. Dalhin dito ang bagay. Narinig kong itinuring mong anak ang kabayong ito. Ano ang gagawin mo? Pakawalan ang Chitu. Kanina sa pusta, sinabing ang matatalo ay dapat magbayad. Dahil ayaw mong tumahol na parang aso, mamayang gabi kakain tayo ng handaan ng aso at kabayo. Una, puputulin ang mga binti ng kabayo pagkatapos igigisa ang puso. Tigilan mo. Linan, ikaw ay isang demonyo. Demonyo, salamat sa papuri. Bibilang ako ng 3 kung hindi ka tumahol. Hahawan ko ito. 2. Awawaw, Diyos ko. Ang dating mapagmataas na hari ng Siliang ay lumuhod sa isang bating at tumahol na parang aso. Mabuti naman. Pero kahit hindi ka papatayin, may parusa ka pa rin. Pumunta ka sa tent ko mamayang gabi at hugasan mo ang paa ko. Linan, maghintay ka. Mamayang gabi ang katapusan mo. Reynaye, dahil nandito ka na, huwag kang magmadaling umalis. Mamayang gabi, maglaro tayo ng mas nakaka-excite. Halimbawa, ang Reyna ay magiging katulong. Ano? Ano ang inilagay mo sa tent? Galing sa system, soft tendon powder. Para sa mga babaeng malupit. Tilitihe. Palagi kang naka-armor, pero ang ganda pala ng katawan mo. Kung papatayin mo ako, patayin mo na. Huwag mo akong insultuhin. Insultuhin? Hindi ka karapat-dapat. Narito ako para turuan ka. Kanina ko pa sinabi, hugasan mo ang paa ko. Kapag hindi malinis, iguguhit ko ang itsura mo ngayon at gagawing kalendaryo. Ipapadala ko sa 300,000 mong sundalo. Ikaw, hayop ka. Lakasan mo. Hindi ka ba kumain? Ganito lang ba ang lakas ng mga babae sa Siliang? Para sa isang mapagmataas na babaeng boss tulad niya, kailangan durugin ang kanyang dangal. Sa ilalim ng paa. Saka lang siya magiging masunurin. Sige, umalis ka na. Tandaan, kapag nakita mo ako sa kabisera, ibaba mo ang ulo mo. Kung hindi, handa akong ulitin. Ang cool horse feast para sa'yo. Linan, tandaan mo ito. Ikaw lang ang pwedeng umapi sa akin sa mundong ito. Balang araw, agawin kita pabalik sa Siliang at pagsisilbihan mo lang ako habang buhay. Tumigil ka. Baliw ka. Babala. Nakadetect na mas malaking banta. Ang Empress Dowager ay nakipag-alyansa sa mga barbaro sa Hilaga. Naghahanda silang salakayin ang kabisera mula sa loob at labas. Maghanda ka, host. Ang labanang ito ay para sa buhay. Aray, hindi ba't ito ang ating dakilang marshal na Bingtian? Bakit? Katatapos lang sa Siliang, dumating na naman ang mga barbaro sa Hilaga. Narinig ko na ang mga barbarong ito ay may 10,000 giant muscle slaves. 8 talampakan ng tangkad, kumakain ng puso at atay ng lalaki. Ang payat mong katawan, baka hindi sapat para sa kanila. 10,000. Tapos na. Wala na ang kin. Linan, kung hihingi ka ng tulong sa akin ngayon, tawagin mo akong magandang ate. Ang 300,000 kong kabalyero mula sa Siliang ay papasok agad sa kabisera. Ano sa tingin mo? Humingi ng tulong sa'yo. Nagdadalawang isip ka pa ba? Matigas ang ulo. Kahit ako ay natatakot sa mga barbarong iyon. Anong panlaban mo? Mga barbaro? Mga lalaking puro mastos lang. Ang iniisip. Matandang lalaki. Ang saya-saya ng ngiti mo. Ang mga barbaro bahay. Ang tinawag mong saklolo. Huwag kang magbintang. Nag-aalala lang ako sa imperyo ng Qin. Nag-aalala sa imperyo. Para bang nag-aalala ka na hindi ka mamatay ng mabilis? Tumigil kayo lahat. Mga barbaro lang naman yan. Simen, mag-utos ka. Kunin ang lahat ng dumi sa mga kubeta sa kabisera. Kunin ang dumi. Dahil gusto nilang kumain ng tao, pakakainin ko sila. Nang mainit at malasang gintong handaan, kahit isang patak lang ang masaya. Isusubo ko sila sa kubeta bilang papagana. Mga duwag ng kin. Buksan ang pintuang bayan. Isuko ang mga kayamanan at magagandang lalaki. Kung hindi, lulusubin namin ang lungsod. Hoy. Yung nakasakay sa elepante sa baba, ang lakas ng boses mo ah. Dito ka ba para lumaban o para mag-perform? Sino ka? Ako ang ninuno mo. Mga kasama, handa na ba ang mga pampalasa? Panginoon, 5 kambalyas ng gitong sabaw ay nakahanda na. Idinagdag pa namin ang espesyal mong pinaghalong sili. Yung sobrang anghang. Magaling. Yan ang tinatawag na maanghang na masarap na sabaw. Ibuhos ninyo. Astig, di ba mga tol? Sapat ba ang init? Kung kulang, meron pa ako dito. Tuso, walang hiya. Ihanda ang hagdan ng ulap. Akyat ako at gugubutin ko yung baklang asong iyan. Gusto mong umakyat? Sige. Simen, ibuhos ang aking super lubricant. Tingnan natin kung paano sila akyat. Patayin. Ibuhos. Di mahawakan. Ang dulas. Pwede pala yan. Yan ba ang tawag na labanan? Kumusta, Reyna? Matuto ka. Yan ang tinatawag na ang kalaman ang nagpapabago ng kapalan. Nakakatakot talaga ang walang pinag-aralan. Linan, ikaw talagang baliw ka. Salamat sa papuri, pero mas maganda pa ang susunod. Yung nakasakay sa elepante, huwag ka nang magpakahirap. Di man lang maabot ng mga tauhan mo ang pader. Ganito na lang, mag-one-on-one tayo. On. Sige, bumaba ka. Susundugin kita hanggang mabugbog. Ako ang bababa. Ang galing ng pangarap mo. Kung magaling ka, umakyat ka. Di ba magaling kang tumalon? Dahil gustong-gusto mo akong makita. Bigyan kita ng hinaing tuhod package. Higupin niyo.
Ikaw, Tuso. Yan ang tinatawag na sa digmaan, lahat ng paraan ay tama, tangang malaki. Makinig kayong lahat. Nasa akin ang pinuno ninyo. Kung sino man ang pumilos, hubaran ko siya at isasabit sa flagpole. Linan, nanalo ka na naman. Ang galing-galing mo talaga. Siyempre, tingnan mo kung sino ang asawa ko. Semen. Kalat ka rin to, hugasan ay hindi. Di mo hugasan to, diretso ilagay sa kulungan. Bukas, ilagay sa bukit at maningil ng tiket, isang tayo ng pilak bawat isa. Lahat ng gustong makita ang reyna ng mga barbaro, pumila. Hala, hanggang ngayon may nagpapadala pa ng mensahe. Bisa akin ang mga barbaro sa ito. Ilusan ang Empress Kanado. Hanggang hindi mga kailangan. Ngayon, kahit ang Diyos ay di ka na magliligtas. Semen. Ipunin ang mga tauhan. Balik sa palasyo. Huliin ang mga taksil. Anong nangyayari? Pumasok na ang mga barbaro? Ginoo. Hindi nakapasok ang mga barbaro. Ang naghahanap ng buhay mo ang pumasok. Ikaw, buhay ka ba? Nasaan ang rina ng mga barbaro? Superbiso Lin, wala akong kinalaman dito. Pinilit lang ako ng Ginoo. Ako ang Emperatrice Dowager, ang asawa ng dating emperador. May lakas ka bang galawin ako? Ano naman kung galawin kita? Kung alam lang ng dating emperador na napakawalang hiya mo, di mapipigilan ng kabaong niya, matandang hayop ka. Matagal na kitang kinasusuklaman, ngayon ako na ang kikilos para sa dakilang king. Sa mga ninuno para talaga. Mga tauhan, huwag niyo ang mga ito. Ang mga nabuhay ito, hasuan kayo sa para sa aking para para makita ng buong lungsod ang kinahinatnan ng isang taksil sa bansa. Huwag! Ang mukha ko, ang dignidad ko. Dignidad, karapat-dapat ba? Dali na. Supervisor, kahabagan. Handa akong maglingkod ng buong puso. Matanda ho, may silbi ka pa. Mula ngayon, aso mo na ako sa korteng imperial. Sino ang gusto mong kagatin? Pakagatin ko, naiintindihan mo. Naiintindihan. Awaw. Mula ngayon, ako ang magpapasya sa dakilang kin. Linan, ikaw pinatag mo ang paghihimagsi. Pinatag ang quit. Pagod na ako. Mamayang gabi, kukuha ako ng interes. Ito araw pa ngayon. Ano naman kung araw? Matutulog ako kung gusto ko. Isara ang pinto. Palayasin mo ako. Gagahasain ko ang baklang asong iyon. Taksil, kung may lakas ka, harapin mo ako ng mag-isa. Ang lakas ng enerhiya mo, mukhang hindi ka gutom ng husto. Ano itong biochemical na lason? Gusto mo akong patayin? Walang alam. Mabaho lang amoy, masarap kainin. Gusto sana kitang ipagbili sa zoo, pero dahil sa lahat ng ito, sa iyong malusog na katawan, bibigyan kita ng pagkakataon. Mamamatay ako bago sumuko. Sige, matapang ka. Simen, kunin mo ang natirang. Gintong likido sa pader at ilagay dito para maligo ang reyna. Ito ang gintong paliguan, mabuti sa balat. Demonyo ka ba? Simple lang ang sitwasyon ngayon. Una, sumunod ka sa dakilang kin. Maging pribadong bodyguard at asunto ko. Pangalawa, ipadala kita sa lansangan at pagkatapos, maging hilot ka ng matandang baboy. Mabuti nang mamatay ang isang mandirigma kaysa mapahiya. Huwag mo akong lokohin. Bibilang ako hanggang 3. Susuko na ako, okay? Mabait. Ito ang hagikit na hindi makalakad ng ating habang. Bawat 2 linggo. Kunin mo ang antidote sa akin. Ngayon, ngitian mo ako. Ang sarap ng buhay na ito. Nasaan ang pekong bigot ko? Baka nahulog kagabi, sobrang tindi kasi. Ang sama mo, asawa. Mga ninuno, ako'y may isang malaking lihim na ibubunyag. Si Linan ay isang peking bating. Ito ang peking balbas na aking nakuha sa silid-tulugan ng Emperatrice. Siya ay isang tunay na lalaki, at siya'y nagkalat ng kahalayan sa palasyo. Ito, lalaki. Tayo'y pinamunuan ng isang lalaki. Pakiusap, Emperatrice, pausahan ang demonyong ito ng kamatayan. Ang matandang walang kamatayang Emperatrice nanalo ang nag-utos sa'yo, di ba? Ano ngayon? Sinabi ng Emperatrice nanalo, kahit mamatay siya, isasama kanya sa hukay. Tama, ako ay lalaki at isang tunay na lalaki na may baril. Ano, may problema? Rebellion. Isang lalaki ang nag-angkin ng kitulong 9,000 taon. Emperatrice. Ang taong ito ay dapat hatiin ng 5 kabayo. Kung hindi, ang dakilangkin ay magiging katatawanan ng daigdig. Alam ko na noon pa, gusto ko siya dahil lalaki siya. Mahilig kayo lahat. Ano ang problema sa pagiging lalaki? Kumain ba ang lalaki ng bigas nyo? Ang imperyo ng dakilang kin. Ako ang nagtaboy sa mga barbaro. Ako ang nakumbinsi sa hari ng Siriang. Kayong mga babaeng mahilig lamang mag-away sa loob ng bahay. Anong karapatan ninyong mag-ingay sa harap ko? Ikaw ay isang traitor. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging traidor. Yikin Chen. Malaki. Bakit mo ako tinatawag? Ano? Gusto akong patayin ng mga babaeng ito. Ano ang masasabi niyo? Ako'y nakikinig sa aking amo. Sino mang humawak sa kanya ay hatiin ko sa 2. Narinig niyo? Ang kapangyarihan ay nagmumula sa dulo ng baril. Mula ngayon, magbabago ang mga patakaran sa dakilang kin. Ang mga lalaki ay titindig. Sino ayaw? Pigilan at ang hindi makapagpigil ay makamatay. Patayin si Linan. Linisin ang paligid ng Emperatrice. Ibalik ang paghahari ng kababaihan. Itama ang pamahalaan. Tagapangasiwa, iba na ito. Lahat ng babae sa buong daigdig ay nababaliw. Gustong gibain ka. Ang dami nila. 3,000 lamang tayo, mga tauhan na silang ang hukuman at ilang libong sundalong sumuko. Baka hindi natin kaya. Sino ang nagsabing lalaban tayo ng diretsyo? Sistema, nakapag-ipon ako ng napakaraming halaga ng malupit na pinuno. Panahon na para ipagpalit ang malaking kayamanan.
Kumpirmado ng host na ipagpalit ang katotohanan. Mogaling X10. Gumamit ang lahat ng halaga ng critical na pag-atake. Ipapalit lahat. Mga kapatid na babae, nagbago na ang panahon. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Ano ang ibig sabihin ng dimensional na pag-atake ng revolusyong industrial? Sugod, para sa dangal ng kababaihan, patayin ang taksil na aso. Linan, magagawa mo ba talaga? Mahal, takpan ang iyong mga tainga. Ang susunod na eksena ay hindi angkop para sa mga bata. Ito ang aking prinsipyo. Ang kalibre ay hustisya, ang saklaw ay katotohanan, patawarin niyo sila. Anong klaseng sandata ito? Bakit ang bilis? Ito tawag sa fisika na paglinis, urang yung project na nagdulot ng kapayapaan. 3,600 na ikot sa isang hininga, nagbibigay ng habag sa sangkatauhan. Sino pa ang gustong sumubok? Ang gustong mamatay, magpatuloy. Ang ayaw mamatay, hubarin ang pantalon mali. Maghubad ng sandata, lumuhod at umawit ng pagsuko. Makinig kayong lahat. Mula ngayon, magpapatupad ang dakilang kin ng bagong lalaking kabutihan. Pakiusap, ipaalam sa 9,000 taon. Una, aalisin ang polygamy. Isang lalaki, isang babae lamang, o isang lalaki, maraming lalaki. Depende sa aking pakiramdam. Pangalawa, ang mga lalaki ay maaaring maging opisyal, magnegosyo, o lumakad sa gitna ng kalsada. Sino ang magalakas loob na magsabi ng masama sa mga lalaki? Papuntahin ko si King Cheng sa kanilang bahay para magbisita. Pangatlo, ilabas ang matandang imperial na konsorte na walang kamatayan sa palengke. Magtayo ng haligi ng kahiyan para sa lalaking kabutihan. At hayaan siyang magbasa ng pagsisisi araw-araw doon. Hindi siya kakain hanggat hindi nakakabasa ng 10,000 beses. Susundin. Mahal, nasisiyahan ka ba sa mga ito? Ang sinabi ng asawa ko ang siyang mangyayari. Nakakasawa ang pagiging emperador, araw-araw na nag-aproba ng mga dokumento, nakakapagod. Paano kung magkaroon tayo ng constitutional monarchy, ako ang magiging regent? Sila lang pala. Mabuti, mabuti. Linan, tapos na ang laban. Oras na para tuparin mo ang pangako. Sumama ka sa akin sa Siliang, maging aking prinsip. Hindi pwede. Nangako ang Panginoon na isasama ako sa kanyang tabi. Magkakaanak ako para sa kanya. Hindi pwede, siya ang aking emperatrice. Imperial na asawa. Siya ang dakilang king. Tigil, pakinggan niyo ako. Sinusubukan niyo ba gawin ng trono? Ngayon, kailangan mong pumili ng isa. Hindi ako pipili, ang mga bata lang ang pumipili. Ang mga matatanda, syempre, kukunin ang lahat, mali, hindi pipiliin ang alinman. Dahil kayo ay puno ng lakas, huwag na kayong mag-away. Gamitin natin ang pinakaunang paraan para magdesisyon. Ang sinumang manatili hanggang sa huli, siya ang susundin ko. Kahit ang asno ng production team ay hindi magpapahinga ng ganito, ang soft rice na ito. Napakahirap kainin, yung sementadong daan, natapos na ba? Sagot sa 9,000 taon, nakalatag na sa buong kabisera. Mabilis talaga ang takbo ng karwahe. Ito ay, Inodoro. At kutso ng sili. At machine ng mahjong. ano ba yung machine na macho? Isang magic tool na makapagpataas ng pagkakaisa ng pamilya at mabawasan ng intriga sa uban. Sa hinaharap, huwag na kayong mag-isip ng masama sa isa't isa. Magmahjong na lang kayo. Tatlong libo. Lahat isa. Ito ang tunay na mapayapang lipunan. Yon si Lord 9,000, ang gwapo. Narinig ko na ngayon, ang mga lalaki ay pwede na mag-aral at maging opisyal. Lahat ito ay biyaya ni Lord 9,000. Kamusta mga kasama? Pinagod ninyo ang inyong mga sarili, mga kasama. Yumuko sa langit at lupa, yumuko sa mga magulang, mag-asaway yumuko sa isa't isa. Huwag nang yumuko sa ating pamilya, hindi na natin gagawin ito. Susunod ako sa asawa ko. Ngayon, kasal ko, tuloy-tuloy ang handaan, kakain ng 3 araw at gabi. Ang gastos kay Chancellor Hu ipapasa ang bayan. Bakit ako naman? Tapos na ang misyon ng host, puno na ng merito, bukas na ang portal. Gusto bang bumalik ng host sa modernong panahon? Host, ang 10 bilyon mong mana sa modernong panahon, naghihintay pa rin sa'yo. Isang hakbang na lang, makakabalik ka bilang mayamang anak. System, sa modernong panahon, magagawa mo ba akong maging emperador? Hindi, labag sa batas. Pwede ba akong mag-asawa ng 3? Hindi, Pwede ba akong magdala ng gatling at magbaril sa mga tao? hindi, parusang kamatayan. Ano pa bang babalikan doon? Dito may kapangyarihan, pera, at babae ako. Gusto kong gawin ang gusto ko, ang 10 bilyong mana, ibigay na lang sa charity. Umalis ka. Asawa, ano nang nangyari sa'yo? Kanina parang nawawala ka sa sarili. Wala. Parang nararamdaman ko, dapat na tayong magsibing. Sa maraming tao. Anong kinakatakot? Bastos ako. Sino nang takot ko?